Ayan po, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Ang Palasyo de Polvoron nagkagulantang dahil napasok po ito ng mga rallyista. Yan po ngayon ang ating pag-uusapan mga kababayan sa araw na ito. Kung inyo pong patatapusin ang buong video ay pag-uusapan po natin ito. Ngunit bago natin pasukin ang mga detalye ng ating mga balita, ay magpapasalamat po muna ako sa mga walang sawang nagla-like at nag-share sa ating mga video. Kung bago ka lang dito kabayan, paki-like at paki-share, paki-subscribe na rin. Kung inyong mamarapatin, paki-pindot ang notification bell all nang sa ganon ay lagi kang updated sa lahat ng aking mga upload. Bueno, ito po ang kahapon na mga balitang naglabasan dito po sa mga isyo patungkol po dito kay Marcos Jr. Ginulantang po ang lahat sapagkat sa suna nga po na naganap kahapon ni Marcos ay kanya pong in-announce na malapit na po at makukulong na itong kanyang pinsan. Panoorin po muna natin ito mga kababayan ang kanyang matinding pahayag kahapon. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito. 1 taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Ayan na mga kababayan, ito daw po kay Marcos Jr. ay masakit sa kanya. Ngunit kailangan daw gawin ang tama. Ito nga po ay ang malapit ng pagpapakulong sa kanyang pinsan. At ayon nga po sa komentaryo ng ating mga kababayan, patungkol po dito sa announcement ni Marcos Jr., sabi dito ni Alcon Anthony, ay masakit sa akin ito. Kasi baka ilaglag niya ako. Nako mga kababayan, kahapon mukhang magkakatotoo talaga ang laglagan blues. Matatandaan natin si Martin Romualdez mismo ay mayroon na siyang naunang video at sinabi niya noon na hindi daw siya hindi daw siya yung may kasalanan patungkol po dito. At kung malalaglag naman po siya ay tiyak may malalagdag din po sa Palasyo sa executive at hindi lang po sa mga legislative. Mga kababayan, eto po muna yung video kahapon mukhang nagkatotoo po ito. AI lang po ito mga kababayan ha. AI po ito. Meron mukhang totoo po. Mukhang tama po ang nangyari dito po sa suna ni Marcos Jr. kahapon. Mukhang ganito po ang senaryo mga kababayan. Nagkataon lang ba ito? Bago pa po itong CI, di ba? CI naman. Bago pa itong suna ni CI naman. CI pautang yun eh. CI kukuha ka ng hulugan ng sasakyan o kaya motor. Si CI ka muna. Bago pa yung suna ni Marcos Jr., lumabas po ito kahapon at nareaksyonan po natin tong video na ito. Mukhang tumagma po ito mga kababayan. Panoorin nga natin Sacrificial Lamb. Ito po yung sinasabi ng title ng AI kaluka na ito mga kababayan. Balikan lang natin tong video na ito kasi mukhang tumugma ito eh. Insan, pasensya ka na. Ikaw munang isasakripisyo ko ngayong sona. Kailangan mo na magmukhang seryoso. Pero pagkatapos nito, gagawa natin ng paraan na makalabas ka agad. Hindi kaya magkatotoo ito mga kababayan na mukhang palabas lang ito ni Marcos Jr. ngayon kasi sabi niya, masakit man sa akin ito na mapakulong ka insan pero huwag kang mag-alala, gagawan kita ng paraan para makalabas ka agad. Kaya dapat bantayan natin mga kababayan ang ikakaso dito kay Martin. Pagka kinasuhan ito si Martin ng malambot lang, malamya lang, katulad kay Marcolita, plunder talaga, di ba? Talagang pandarambong talaga, walang walang bail. Dito pag naka-bail ito si Martin mga kababayan, isa lang ibig sabihin, totoo ang sinasabi at pinalabas nitong AI.
Hindi tanga ang taong bayan. Hindi sila basta maniniwalang wala kang kinalaman. Hindi tanga ang taong bayan. Hindi sila maniniwala na basta kang walang kinalaman. Mga kababayan, at speaking dyan, nako, mismong itong kaalyado, ang malapit na malapit dito kay Marcos Jr. na congressman, ay nagsalita na. Abangan po ninyo mga kababayan, right after this, panoorin natin kung sino yung congressman na yon na nagsalita laban dito kay Marcos Jr. na talaga naman, kakampi niya ito, ha? Kakampi niya po ito at hindi po siya nilalaglag. Pero this time, pagkatapos ng kanyang tungkol dito kay Martin Romualdez, na mukhang ilalaglag muna pero pero pansamantala lang yan at gagawa ng paraan, ayon to sa EI mga kababayan ha, ngayon ayaw na pong maniwala kasi nga sabi niya hindi maniniwala ang taong bayan. Ayan, hindi sila basta maniniwalang wala kang kinalaman. Wala tayong choice, insan. Sakyan mo na lang muna ang drama. Hindi kita pababayaan. Siguro Oh, mga kababayan, hindi ba ganitong tamang-tama itong senaryo ng EI na ito? Mukhang may drama lang itong ginagawang magpinsan na ito. Sasakyan daw muna ni Romualdez. Ayon naman kay Romualdez, hindi tanga ang taong bayan para maniwala sila na wala kang kinalaman, Marcos. Kaya lang, ang sabi ni BBM dito sa AI na ito, wala mo na lang muna ang drama na ito. hindi kita pababayaan. Siguraduhin mo lang. Kasi kapag napabayaan mo ako, baka pati anak mo madamay sa kwento. Ayan mga kababayan, baka pati anak mo madamay sa kwento. Siguraduhin mo lang insan. Paktay ka diha. Kasi si Sandro Marcos, isa po yan sa mga nadeliveran ng malita mga kababayan. Ayon po dun sa mga dating sundalo, Brave 18, dating mga sundalo at dating mga Marines, mga kababayan. Now, naniniwala ba kayo doon? Okay. Kung hindi kayo naniniwala, ito, mismo na po ang malapit na malapit at kamag-anak pa ni Marcos Jr., kamag-anak yata sila mga kababayan, di ba? Kanino ba kamag-anak ito na congressman na ito, na malapit kay Marcos Jr. Pero, sorry po, excuse me. Dito po sa sinabi niya ngayon tungkol dito kay Pinsan, nako, mukhang hindi siya komportable. Panoorin natin ito mga kababayan. Iginagalang daw ni former Speaker Martin Romualdez ang naging pahayag ni PBBM sa kanyang ikalimang SONA. Pero para sa ilang opisyal, di pa rin daw sapat ang panindigan ng Pangulo laban sa korupsyon. Yan ang agenda report ni Joash Malimban, nagulat ng live. Mula sa Batasan, Joash, anong update? Willard, no-show ngayong araw si former House Speaker Martin Romualdez sa plenaryo ng Batasang Pambansa sa gitna ng ikalimang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Parte ng unang bahagi ng talumpati ni PBBM ang pag-address sa mga reklamong nakahain laban kay Romualdez sa office No-show na daw si Romualdez mga kababayan, dyan nga po sa Congress. Ang tanong, nandito pa kaya si Romualdez? of the Ombudsman kaugnay ng kanyang umano'y pagiging central figure sa flood control corruption scandal. Ayon kay PBBM, masakit man ito para sa kanya, nasa punto na anya na posibleng paghahain ng patong-patong na kaso laban kay Romualdez. Paninindigan niya, hindi siya pangulo ng kanyang pamilya o mga kaibigan kundi ng bansa. Una nang itinanggi ng kongresista ang mga alegasyon. Para kay Navotas City Congressman Toby Tiangco, bagaman wini-welcome niya ang pahayag ng Pangulo, it could have been improved daw. Paninindigan niya, dapat ay nagpakita ng mas matinding paninindigan ng Pangulo sa pagpapanagot ng mga may kasalanan, miyembro man ito ng kanyang pamilya. Yun naman yun eh. Sinabi na ng ombudsman na papailan ng kaso. Kung ako yun, mas maganda kung sinabi niya na dahil lumabas na yung former speaker may kasalanan, kahit pinsan ko yan, dapat lahat, the full force of the law must be done to him. Dapat Tama mga kababayan, ito nga pong si Toby Tiangco na talagang alam po natin na hindi po nito ilalaglag si Marcos Jr. ano? Pero kahapon, hindi na rin po siya kontento. Kasi nga, pagka mga kalaban, katulad si Senator Marcolita, Mike Defensor, full force of the law. Hindi naman po sila nagnakaw patungkol po dito sa mga flood control or mga ghost projects, no? Ito naman ay donation lang patungkol nga po dito sa election campaign. Ngunit, sila ngayon ay nakakulong doon mismo sa lugar, sa kulungan, kung saan nararapat ang mga taong mga magnanakaw. Grabe ano, full force of the law. Pero dito kay Martin,
Hindi niya full force of the law. Kung kaya't itong si Congressman Toby Chanco, na supposed to be talagang madikit dito kay Marcos Jr., hindi na rin kontento mga kababayan. Di ba? Dapat yun ang sinabi niya eh. Kung ano yung nararapat na parusa, kahit pinsan ko yan, dapat gawin sa kanya at walang exempted. No? Number one yon. Number two, total, nahandyan na, hinahanap na lang yung mas maraming ebidensya. Dapat nanawagan siya doon sa mga sa executive branch, government agencies under him na sabihin, ngayon, inuutusan ko lahat ng mga sangay ng gobyerno na may alam sa katiwalian na ginawa ni former speaker, tumulong kayo at ilabas yung ebidensya dahil sinasabi ko, hindi ko siya proproteksyonan. At dapat siyang managot. Dapat ganun eh. Ito medyo kapos eh. Diba? Hindi basta medyo kapos, mga kababayan, malamya, bagamat nagpakita na siya, kumbaga andun na siya eh. Dinesisyon na niya itong kanyang pinsan na dapat managot eh, kahit pinsan, kamag-anak, di ba? Pero ang problema, malamya, takot kaya siya mga kababayan, kasi nga talagang ilalaglag din siya ni Martin. Nako, maniwala ka mga kababayan. Kaya siguro, kaya siguro talagang totoo ito. Totoo itong sinasabi ng EI, mga kababayan, ano? Na wag tayo sige, ilaglag mo ako, pero wag kakalaglagan talaga tayo dito. Di ba mga kababayan? Oh. Dagdag pa ng kongresista, mahalagang maipakita sa taong bayan ang pagkakaroon ng hustisya sa flood control scandal sa gitna ng bumababang survey ratings ng Pangulo. They should have concentrated on that part because if you look at the Pulse Asia survey, 30% of 29 point something, 29.8, ang gustong marinig yon, di ba? So they should have come out stronger. Suportado naman ni Senator Erwin Tulfo ang naging pahayag ng Pangulo lalo na't ito anyang nais marinig ng taong bayan. I believe that's what the people wanted to hear kanina, na kahit na pinsan niya nagkamali sa kakasuhan niya. So yun yung sinabi ng Pangulo. Sabi nga niya, nakakalungkot, di ba? Dahil pinsan niya yun, pero no choice siya kundi kasuhan because that's what the people are asking for. And bahala na po si Speaker to defend himself before the Ombudsman. Ganon din po yung mga ibang congressman. Kung nagtataka kayo, bakit wala mga congressman? DOJ po ang may hawak kasi ang ICI po nag-imbestiga sa mga congressman at mga kontraktor. DOJ po ang may hawak. Sige nga, DOJ ang may hawak. Nako. Hindi ka nag-iimbestiga kasi, pero ikaw, di ba? Dati, kasama ka doon sa isang itlog, ano ba yun? Kung bugok yung itlog, silip-silip kayo, pati yung pagtimbang-timbang ng bugas doon sa Cebu, di ba? Buntot-buntot ka ni Romualdez, pangalan mo, Erwin Tulfo, kaya takot na takot ka siguro, mag-imbestiga rin dito sa flood control sa Blue Ribbon mo, dahil nga, nako, ito, tingnan nyo mga kababayan, ang post ng Peanut Gallery. Senator Erwin Tulfo said yesterday that the Blue Ribbon Committee no longer needs to investigate Martin Romualdez. Note that Tulfo was a congressman during the widely controversial 3 years when Romualdez was House Speaker, the same time the nationwide flood control corruption scandal was its apex. Ayan mga kababayan. Kaya nga daw move on na, nabudol na, alam na. Face bag, Erwin Tulfo. Well, sometimes you have to bend the law. Am I right, Mr. Ombudsman? Si Tambaloslos na bahala kumanta. Takot na yarn. Why does Mr. Erwin Tulfo always against investigating the flood control scandal? Isama yan sa investigasyon. Wag na kasi baka madamay mga galamay. Toplo, alam na des. Sabi ng amo mo, husigin si Martin pero ayaw mo, animal ka. Sinusuway mo na aamo mo sabi ni Gislim. Siyempre naman, bakit pa itutuloy matitiklo sila. Allergic si Toplo sa flood control issue. I know now. As a dog, will you attack your owner? Kita mo? Siyempre, malita recipient. Bindalungani, sabi ni Boots GR, drama, flood,
Sticker than water. Ayun. Iba na. hindi na pala ngayon, hindi na pala ngayon na blood is thicker than water, ano? Kundi flood is thicker than water na. Aw, sure ball. Si Toplok is drunk when he gets drunk. Oy. Number 1, sabi ni Lenny naman dito mga kabayan. Number 1, sinungaling. Pangalawa, in the difficult moments, hindi siya nagpapakita. Ayan po ang sinabi ni Robredo noong mga panahon na yon mga kababayan. Number 1 pong sinungaling si Marcos Jr. Kaya maaaring kasinungalingan na naman po ang kanyang pinagsasabi dyan. Sabi naman niya, no, ang mga Marcos, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang korupsyon tapos iboboto natin. Talaga ang talino natin, di ba? O, yan mga kababayan. Yan din na sinabi ni Pacquiao. Ang talino ng mga Marcos. Bilyon-bilyon ninakaw. Trilyon-trilyon. Walang utak sina Trillanes at Risa Hontiveros. Tanging itong dalawang senador lamang na ito ang walang kinalaman sa paggawa ng batas. Sabi ni Erwin Toplok mga kababayan. Ngayon, nagbabalikan ang kanilang mga sinasabi na lahat ng mga ito himod puwit na kay Marcos, itong si Leni Robredo, itong si Pacquiao, at itong si Bindalo Toplok. Himod puwit na po sila ngayon dito po sa kay Marcos. Na ngayon ay nanganganib na po mga kababayan. Malapit na po, patapos na, malapit na ang araw mga kababayan. Ito tingnan pa natin itong balita dito. Ang buong detalye nitong balita na ito mga kababayan ha. Bago natin tunguhin, nalusob ang Malacanang. 1 taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas. At ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad padapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. 25 billion mga kababayan, take note ha, 25 billion na daw ang nabawi dito nga po. Siguro kasama na rin yung mga pina-restitution, yung nakita nyo mga kababayan, mga nagsauli yung mga engineer, ano ho? Umabot na pala ito ng 25 billion. So update yan ni Marcos ha mga kababayan. Ngayon ang tanong, magkano na ang nandoon sa National Treasury na naisauli mismo? Mula doon sa 25 billion na sinasabi ni Marcos Jr. Panoorin natin mga kababayan. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Paktay ka diha Marcos, 800 milyong piso ang naibalik na sa National Treasury mula doon sa 25 billion. Mayroon pa lang pala na ibalik na 800 million. Ilang porsyento lang po yan mga kababayan mula doon sa nabawi at nagsauli or nagrestitution ang nandoon na ngayon sa National Treasury. Kwentahin nyo nga kung magkanong ilang porsyento na yan mga kababayan para at least magkaalaman tayo. Hindi ko kasi masyado, hindi tayo absent ako noon ng mga
tinuro sa atin sa mathematics yan. Pero mga kababayan, tingnan nyo 25 billion versus 800 million lang. Kumbaga, barya lang po doon. Wala pang 1 million, wala pang 1 billion. Anak ng titing, nasaan ngayon yung 24 billion mahigit? Kasi 800 million pa lang ang nasa uli. Ang hawak ng National Treasury. Sino may hawak nito ngayon? Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Lahat ng mababawi ay agad ibabalik. Pero ang sinabi mo, 800 million pa lang. Nakabawi na kayo ng 25 billion. 800 million pa lang ang nailagay sa National Treasury. Nabulsa mo na naman? Anak ng titing, talaga. Taong bayan, bantayan talaga natin ito. Grabe, no? Napaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Attorney Guanzon, pakinggan natin. Ano masasabi mo doon? I predicted that the first SONA report of the BBM will be his promised investigation of the flood control corruption last year in his last SONA. Pero ito ang ipinakahihintay ng marami at finally, nabigkas niya sa SONA address. Pero bakit ayaw niya sabihin ang pangalan ni Martin Romualdez? Parang mapait sa dila ni BBM na magsabi ng pangalan ng pinsan niya. Pero Ako na sasagot dyan, Attorney Guanzon. Kasi nga, sabi dito, hindi tanga ang taong bayan. Sabi dito sa AI, siguraduhin mo lang insan dahil hindi tanga ang taong bayan na maniwala sila sa iyong palabas, Marcos Jr. Pero sabi nga ni Marcos naman, sakyan mo na lang insan. Hindi kita pababayaan. Hindi ka basta-basta makukulong. Ito siguro mga kababayan ang dahilan kung bakit halos hindi niya babanggit-banggit, Attorney Rowena Guanzon. Pero sinabi niya pa rin na kahit pinsan niya ay mananagot si Martin Romualdez. Ngayon, ang abangan natin, Banat Bay, kung ano naman ang sasabihin ni Martin dito. Baka bukas pa lang may statement na si Martin. And remember that Martin Romualdez said, I will not go alone. I will take you with me. Ayan, BBM. So, may SONA ka man, ay meron ding SONA bukas, si Martin Romualdez sa iyo. Sure yan. May sagot si Martin Romualdez niya. Banat, your take. Naiyak po ako doon sa drama niya. Sobra yung drama niya, talagang umihina pa yung boses. Talaga naman, may pag-ganun-ganon pa. Alam mo, nakakatawa lang kasi supposedly dapat, di ba, kakasuhan. Noong isang araw, in-announce na eh. Nakakapagtaka, bakit ngayon parang future pa rin yung pagbanggit niya na kakasuhan. At isa pa, hindi naman yung issue ng kakasuhan eh. Ang tanong, makukunbik ba? Kulong. Oo, makukulong ba? Kasi remember, ang daling magkaso. Paano kung, si Attorney Rowena, alam po yan na paano kung yung kaso masyadong magaan lang at tapos nagbulungan lang sila. Sige, kasuhan ka namin ha. Arreglo. Pag mahina lang naman to, talian ng technical, tapos makakalaya ka after a while, at least, nasalba niya yung last two remaining SONA na kinasuhan ha. Yun ang pangako, kinasuhan. Sana maganda, ang makukulong yan. Yun. Silang lahat. Oo, pero wala parang pahapyaw, masyadong hilaw para sa akin. Yan mga kababayan, sabi nga ni Banat Bay, masyadong hilaw. At sabi nga ni Attorney Rowena Guanzon, bakit hindi mapangalanan ang kanyang pinsan mga kababayan? Pero sandali, 333 ang kanina, bakit 332 na lang? Meron pa talagang babawi? Wala naman pong bawian. Wala naman pong bayad yan yung pag-subscribe, anak ng teteng, kaya hindi tayo makaabot ng 300,000 Ang hirap naman sa iba yung mga kababayan, nag-subscribe na binawi pa. Para namang ang mahal-mahal ng pagpipindutin nyo lang ng mga kababayan, wala naman pong bayad yan. Mag-like kayo, mag-share kayo, at mag-subscribe kayo, pindutin ninyo notification bell, wala pong bayad.
Bakit nagbabawi pa mga kababayan? Ano yun, no? Live po kasi ang ating subscriber count, oh. Nakikita nyo yan sa taas. Yan po, oh. Oh, pag nag-subscribe ka po, gagalaw po yan eh. Habang nanonood kayo ng video mga kababayan, pag nag-subscribe kayo, gagalaw yan kasi nga, naka-live subscribers count po tayo. Huwag mo pong bawian mga kababayan. Huwag po tayo si Marcos. Sa totoo lang, alam nyo, yung reaction at punto dito ni Banat Bay at saka ni Atty. Rowena Guanzon ay puro parehas po tayo, totoo po tayo. Lagi po tayo may pagdududa kasi nga, si Leni Robredo na rin pong nagsabi, number 1 sinungaling si Marcos Jr., di ba mga kababayan? Kaya, ano po ang ating masasabi dito ngayon? Tapos si Pacquiao din sabi, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang mga ninakaw ng mga Marcos, tapos binuto natin. Abay, talino talaga natin. Di ba? Ang talino nyo talaga mga kababayan. Biruin nyo yan. Kaya, ay nako, masasabi ko lang sa inyo, pagtiisan natin. Di ba? Pero maliwanag dito mga kababayan, si Toby Chanko din sinasabi, napakalamya, wala talaga itong pronouncement kahapon ni Marcos, walang diin. Ito din ang napansin ko eh. Paulit-ulit ko rin pinanood itong kanyang mga pahayag eh. Wala po talaga mga kababayan. No? Wala po talaga itong laman, itong ni Marcos Jr. So, ano yung masasabi dito sa suna ni Marcos Jr.? Isang maliwanag na pangako na naman, isa na namang maaaring At ang nakakalungkot ka dito mga kababayan, bukod pa sa kanyang pangako na yan, sa kanyang suna na yan, mayroon pa siyang isang matinding pangako na nakakabuisit ba, nakakainis minsan isipin at pakinggan, nakakagigil ba? Ako gigil din ako dito mga kababayan kasi alam naman po natin, isang budol lang po ito eh. Oo mga kababayan, isang budol lang po ito, maniwala po tayo. Ito po, dito sa, nakapost ko po ito sa BMR POV, no? Sa mga kababayan, sa hindi pa po nakapag-follow dito sa aking FB page, so follow nyo naman po ito, Duterte Principles po ito. Ito po yung aking official FB page, no? VMR POV. Yan, no? Ayan po mga kababayan. So, ito, tingnan natin tong video na ito. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. Grabe, no? Nagpapakahirap na nga tayo, hirap na nga ang mga Pilipino, mayroon pa itong nalalaman tungkol sa rocket into space. Ano naman ang kinalaman ng mga sikmura, ng mga mahihirap na mga Pilipino dyan, mga kababayan? Sino-sino ba ang makikinabang dito? Ano ba ang purpose nito? Hindi ko maintindihan mga kababayan, no? Hindi mo talaga maintindihan. Anong klaseng pag-aaksaya yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Makikipaggera tayo? Meron ba tayong kakayahan na mga kababayan? May parakit-rakit ka pa dami na nga problema ng bayan eh. Yung solusyon nga lang sa flood control, ghost projects eh. Baka naman, ang tinutukoy mo na naman Marcos Jr. Ghost rocket. Yun ba? Ghost rocket na naman ang iyong Sabi nga dito na nag-comment ni Calbs, salang sabi niya, fly high, bangag, may rocket, ipalipad sa space. Baka ikaw ang ang mag-fly high dyan. Ikaw yung sasakay dyan, no? pagka tamang-tama na yung amat sa pulburon, di ba? Baka yun ang ibig na sabihin mga kababayan, baka dito siya sasakay. No, sa tingin nyo, no? Di ba ang dami nitong alam eh? Putik na yan. Wala na nga tayong malamon eh. Ang gasolina nga lang natin, ang mahal-mahal na eh. May palipad-lipad ka pa ng rocket eh. Suluhin mo, pag solo diha. Ayan mga kababayan, ito na, yung Palasyo de Polvoron, nasugod pala ito, napasok pala ito ng mga realista, panoorin po natin, no? Ito po yun, no? Mga kababayan, ewan ko sana hindi mag-copyright itong Pero ito po yung post na ito, no? Sa TV Patrol po kasi ito eh.
nagprotesta ang mga membro ng Alliance of Concerned Teachers sa tapat ng Vargas Gate sa loob ng compound ng Malacanang. Tinuligsan nila ang Administrasyong Marcos Jr. dahil sa anilay years of neglect of teachers and the education sector at plunder of public funds. Yan po mga kababayan, no? Nakapasok po itong mga realista na to mismo, sa loob po ito ng Malacanang ng mga kababayan. Yan na po yun. Ayan, no? Gate na po yan mismo. Tapat ng gate sa loob mismo ng compound. Loob na po ito, hindi po ito sa Minjula, ha? Sa loob na po ito mismo. Yan po, Palasyo na po, di pulburo na po yan, no? Oh, munti ka na siguro kung libo-libo na nakarating dyan na. Nako, wala na. Talon na siya, no? Sa ilog si Pulburon. Kaya lang, hindi po na nasuportahan ng iba, no? Oo. Kunti lang nakapasok. Tingnan nyo, ito pa po yung isang eksena dyan, mga kababayan, no? Ito ang isang eksena dyan. Panoorin nyo po itong eksena na to. Ayan o, ayan o. Ayan o, Palasyo de Pulburon na po ito. Nakapasok yung mga rahlihista sa loob. Nakapasok yung mga rahlihista sa loob. Ayan o mga kababayan, may caption nga po. Hindi naman ako sang-ayon dito sa caption na ito. Sabi dito, ganitong pulis dapat ang nabibiktima ng riding in tandem. Pwede naman kausapin at takutin. Bakit kailangan haltakin? Hinaltak po kasi yung, ayan o, gate na po ito ng Palasyo de Pulburon, mga kababayan. Ayan o, pumunta yung isang pulis, hinaltak po yung kanilang bandila, watawat. Dito pong nakapasok po dyan sa Malacanang mismo. Oo. Hindi po ako sang-ayon dito sa caption na ito yung dapat mabiktima ng riding ng tandem. Hindi naman po masama rin ang ginawa nitong pulis eh. Ay, kasi kung tutuusin, nandyan na talaga sila. Ayan o, loob na po ito ng compound ng Malacanang, mga kababayan. No? Hindi naman po kasi, hindi naman po yan na maltrato katulad ng isa ng bugbog ng kanyang asawa eh. At saka hindi naman po adik itong pulis na to eh. Siguro, nabulaga lang itong mga pulis na to. Biro mo, nakapasok sila dyan sa kabila ng, nakabarikada po kasi ang Minjula side eh. Lahat po ng side ng gate ng Malacanang ay nakabarikada po yan. At may ano po, siguro baka naglakad lang po ito. Pumasok dyan kasi ang Malacanang kasi mga kababayan, minsan po pwede ka po maglakad dyan nang hindi ka na po sisitahin ng mga pulis eh. Oo. Kasi mayroon po yan mga paaralan, may school po dyan, may 2 simbahan sa loob ng Malacanang. Kaya po pwede siguro sabi, magsisimba lang kami. Yung pala, magrarally pala sa loob, ano? Ayan, mga kababayan, siguro, napasok po sa loob mismo ng Malacanang. Ay, Malacanang Palasyo na po yan, no? Oh. Yan po mga realista. Pero sabi nga nito sa caption, ibang laban sa mga kapulisan nung panahon ni PRRD pagdating sa pag-handle ng mga nagrarally. Opo. Senator Bato noon eh. Pinapakain pa nila mga nagrarally. Mismo nga sino ba yun? Yung si Baba, mga kababayan. Diba kahapon na nakita natin. Papasalamat sa kasi first time daw. 22 years na yata niya na sumasama sa mga rally. Pero first time niya, nakarating doon sa Batasan, nakaapak doon na hindi sila pinagtabuyan. Pinapakain pa sila ng mga pulis. Sabi nga na Senator Bato, sige, uwi na kami. Gusto nyo, pauwiin ko na yung mga bata, mga pulis, di ba? Ganun po kasi ang rally noon, panahon ni PRRD, mga kababayan. Kasi po, alam naman ng PRRD ang kanilang mga karapatan. Bukod sa alam ni PRRD ang kanilang mga karapatan, naniniwala si PRRD na kailangan din marinig yung kanilang mga sinasabi, hinaing nila. Di ba? Etong si Marcos Jr., kung todo kung todo barikada eh. Tingnan yung mga nangyari kahapon, mga kababayan. Ito pa po bukod dyan. Basta nagbandal yun eh. Hindi siya kasama sa nagbandal. Magpapaliwanag dito na ID nandito. Ang klase paliwanag lang kasi nyo. Eh bakit kaya inulit nyo? Nagbabandal yan eh. Basta nagbandal yun eh.
Itong eksena na ito mga kababayan ay sa rally din po kahapon, ano? Nagkagulo ang mga protesta at pulisya matapos may damputin ang mga pulis na realista sa Commonwealth Compound. Sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Ayan mga kababayan. So, gulo no? Talagang ang rally, dampot dito, dampot doon. Ito pa. Kasalukuyang Hop. Huwag kayo. Mga kasama. kasalukuyang Tingnan mo, itong nagsasalita mga kababayan, habang hinahaltak ng mga pulis, kinukuha ng mga pulis, itong isang kasama nila, sabi, hoy, wag niyong kunin yan, aktivista yan. Sabi nga rito ng caption nitong The Manila Collegian, panoorin, persahang inaresto ng mga kapulisan ang 5 individual sa gitna ng pagkilos ng multisektoral na grupo sa Commonwealth Avenue ngayong ika-5 State of the Nation address ni Marcos. Ayan mga kababayan, isa pa yan ha, ganap sa SONA. Ito pa mga kababayan, panoorin ninyo. Panoorin, nagtakbuhan ng iba't ibang grupo ng mga ralista sa kahabaan ng Commonwealth Avenue papuntang Batasan, Pambansa. Dala ang kanilang mga placard. Ayon ito sa post ng Net 25 News and Information, mga kababayan ha. Ito pa. Ito na pala yung kanina sa Malacanang yan mismo mga kababayan. Ito matindi. Ngayon nakita ko yung tao ko, kinukuha yung tao. Ngayon nung inaasisan ko yung tao ko, yung matanda, sinto ko sa mukha. Ano mo yung ginawa nung sila, sir? Yung pinaka-aresto? Ano sila eh? Magulo na pero ang natatanda ko yung sintok sa akin, matanda. Wala pa yung lesson yung mga tao. Ginagawa nila sila sa kanila. Mapayapa po yung pagrarally ng mga tao. Gumagawa sila ng kaguluhan dito sa pagkain sa mga mga Pilipino. Nanakit sila eh. Paano nanakit? Pinagkakabi niyo po sila. Ako sinaktan. Sir, marami ka lang, sir. Ako ang sinaktan. Ako ang reklamo. Pinagkakabi din yung mga tao. Ayaw mo naman ako sinukok niya. Reklamo yung tao ng reklamo. Ayan mga kababayan, ito naman ang post ng UNTV. Sabi dito, nakipagsagutan sa pulis. Isang rallyista ang nakipagsagutan sa pulis matapos magkaroon ng tensyon sa grupo ng mga otoridad at nagkikilos protesta sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Ang pulis naman ay ang umano'y sinuntok. Sinuntok mga kababayan ha. Ang pulis mismo sinuntok ng isang matanda sa gitna ng kaguluhan. Katwiran ng isang rallyista, sila ang ginugulo ng mga pulis. Yan po yung eksena na yan mga kababayan. Kita nyo? Kita nyo itong mga, walang DDS dyan ha. Wala pong pumuntang mga DDS dyan mga kababayan. Hindi po tayo nagpunta dyan eh. Kapag nga tinatanong tayo kung pupunta tayo, sabi ko negative kasi mukhang walang mga DDS, baka madamay tayo eh. Alam naman po natin, maras po itong mga gago na ito, mga imping terorista kasi. Ayan mga kababayan. So pulis, sinuntok. Kita nyo? Grabe do. Samantalang pag mga DDS ay malayo pa lang, tinambakan na kaagad ng mga pulis. Ito pa. Kita nyo mga kababayan kung gaano po kagulo itong rally na ginagawa nito pong mga makakaliwang grupo. Ganyan po sila kasiga mga kababayan. Ganyan po sila kasiga. At mayroon pa dito alam ko may mas matindi pang rally. Teka ha. Hanapin ko lang isa pang matinding rally dito mga kababayan. Yung naganap na rally. May mas matindi pang rally dito mga kababayan eh. Yung talagang We are not. nagkaroon ng Bakit
Tatay ko lang. Tatay ko lang. Batong, sir! Sir! Batong! 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 Sino yun? Sino yun? Kunin niyo! Kunin niyo! Kunin niyo! Sige! Hoy, 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 hoy! Wag! Wag, wag, wag! Wag, 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 wag! Matandado mo! Sir, may matandado na. Ang post na ito, content warning, police brutality, violence. Ayan po. Ayan o, yung matanda, no? Sabi rito, tingnan, ipinagtanggol ng mga aktivista ang isang senior citizen na tinangkang lambutin ng kapulisan sa Pilipinas. Kaninang tanghali, bigla na lang naghablot ang mga pulis ng mga aktivistas para arestuhin. Yan daw po nangyari dyan mga kababayan. Mga pulis daw. Ayon ito dito sa caption ng video na to. At yan nga po, nakikita po ninyo maganda, no? Senior citizen na mukha nga po ito. At mukhang pinoprotektahan ng isang aktivista, oh. Ganito po kagulo ang mga realista at suna ni Marcos Jr. Samantalang kay PRRD. Napanood nyo naman kahapon, di ba mga kababayan? Kitang-kita nyo, ganyan po ang nangyari dyan sa rally kahapon mga kababayan. Pero pagdating po kay Pangulong Duterte, wala pong ganyan na mga gulo, di ba? Wala pong ganyan na mga gulo mga kababayan. Pag si PRRD po ang may parali. For the first time, madaming accomplishment na nagawa ng ating Pangulo. Dapat marunong tayo mag-appreciate. Anak ng pating talaga ito sa Manny Pacquiao. Paano ka naman mag-appreciate dyan, Manny Pacquiao? Eh, sinabi mo noon, trilyon-trilyon at saka bilyon-bilyon ang tapos ngayon sasabihin mo, paano ka mag-appreciate? Anak ng titing, baka ninakaw yan. Ikaw talaga, Pacquiao. Oh. Dami po mga kababayan na mukhang, ito yung basa ko dito, yan, di ba? Yung gulo na yan, di ba? Yung basa ko dito mga kababayan sa gulo na to, mukhang ano talaga ito. Sa tingin ko lang mukhang planado ito mga kababayan na magkagulo ng ganito para ano. Ito matindi. Ito, panoorin nyo ito. Ay, si Baba, oh. Ay, si Baba. Pinigilan nila mga kababayan itong bus. Hindi naman
si Palitino, ito naman sino ito? Sino to? Si Baba ito. Ito yung nagkasugat din yata sa Baba niya ng rally nilang magulo. Lagi naman po yan, mga realista naman mga kababayan, na dampot ito. Ano ho? So ganito po kagulo itong suna ni Marcos Jr. samantalang sa suna ni PRRD, napakapayapa, di ba? Wala pong ganito. Ito po yan, mga kababayan, ito pong nangyari dyan, panoorin natin. Report, 35 to 40 na mga kabataan ang inaresto. Mukhang plano talaga ng pulis na arestuhin yung mga miyembro ng Vandals United. Vandals United, ito kaya mga kababayan, yung mga naninira, nagbabandalism sa mga kalsada, sa mga na galit na galit si Yorme dahil sa si Yorme nililinis, pinipintura ng maayos ang mga pader, ang mga center island sa Maynila, ngunit mayroon palang mga Vandal Society. Ito daw po, 30 hanggang 40 kabataan inaresto sa kasagsagan ng SUNA. Mali ang ginawa ng pulis na sa loob mismo ng hanay natin mag-aaresto. Kahit sa kanilang protocol, bawal yan. Na mag-aaresto ka habang may protesta. Kaya itong ginawa ng pulis, mukhang talagang deliberate at talagang nagplano na mang-aresto ng mga kabataan. Alam niyo mga kababayan, aside from dyan sa sinasabi niyang deliberate at plano na mang-aresto ng mga kabataan, isa pa ang nakikita ko dito. Hindi kaya sadya talaga ito mga kababayan? Di ba naalala ninyo yung kahapon, ang INC gabi pa lang, dami ng mga pulis na nakahanda, 20,000 nandoon. Di ba? Mukhang, pakiramdam ko lang mga kababayan, mukhang nakahanda sila noon na pag may manggulo, talagang babanatan nila. Ito yun ko lang ito'y sa pantaha o analyze ko lang Baka lang baka talagang nakahanda itong mga kapulisan na banatan nila lalo na pag may manggulo. Kaso wala halos nang gugulo, ito lang naman tong mga ito. Pinilit nila. Ayun nga, pati sa hanay, nang haltak na sila, nanguha na sila, nagdampot na sila. Ayun sa mga sinasabi, di ba, mga napanood natin, mga kababayan. So, ibig sabihin nito, ang punto nito, mukhang talagang sa dami ng mga pulis kahapon, nakahanda po sila para pag may manggulo, declare na kagad ng martial law. Mabuti na lang, wala pong nangyaring natsugi dyan kahapon, mga kababayan. One thing is for sure, mukhang itong si Marcos Jr. ay gumagawa talaga ng paraan. Una, maka-exit siya ngayon sa 2028 na hindi siya madadali. Matatapos niya itong Kalawa, once na maggulo kayo, mayroon na siyang nakahandang backup. Yun na nga yung martial law, mga kababayan. At hindi malayo mangyari yan. Ginawa ng kanyang tatay, senior, siya naman na junior, syempre, Xerox copy yan Baka nga nilagpasan pa niya yung kanyang tatay sa pagnanakaw. Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Anong inyong opinion, suggestion, komentaryo o opinion analysis sa video inyong napanood ngayon? Paki-comment nyo po dyan sa baba sa comment section at pag-uusapan, pupusuan po natin yun. Maraming salamat. Magkita tayo sa sunod na pagkakataon. PMR channel po. Bye-bye.